walang lagayan dito. Wala silang pwedeng lagyan sa table na to. Confident ako, walang tumatanggap dito. Kaya ganito ang nangyayari. With a cleaner organization and a more determined focus, we are slowly but surely winning the drug war. Questions? Yes, sir. Well, sir, na-establish na po ba yung distribution points and galing stores and positive Ang dalawang tong si Shi Bin at si John Sing ay umupa ng isang bahay sa Batangas. Nag-umpisa yung upa nila, yung babae ang umupa noong November 2025. At itong dalawa ay dumating noong March 5 dito. So, we think that they're part of an international drug syndicate. Itong dalawang kasama na Pilipino, sila ay kapitan lang ng bangka. But this is a very sophisticated organization, Biro mo nung yung sumasad sila dyan at tinahabol sila, may mga drones in-employ yung bangkang yan para hanapin kung saan kumalat yung mga drugs na to. Sir, they are not ordinary criminals. These are syndicates. These are foreign, these are Chinese-run syndicates na winawalang ya ang ating bansa. Again, hindi tayo galit sa Chinese, hindi tayo galit sa China, pero galit tayo sa mga kriminal na mga Chinese na pumupunta rito. Okay. Magandang umaga po. Chris Diharo po. Paano pa po palalakasin ng inyong tanggapan ng DILG at lahat po na naririto ang pagmomonitor po sa ating karagatan sa lawak po ng Occidental na ito? Yun ang this year, sa taon na to, mag-shift na ang PNP instead of helicopter-based approach at saka speedboat-based approach. Bibili na tayo ng long-range drones na pwedeng mag-patrol ng ating coast, na meron silang radio intercept, kukontak yung boat to identify themselves. Kung hindi, i-intercept, doon lang hahabulin ng mga Coast Guard at ating elements yan. Pero we are shifting to higher technology, we are shifting to drones, we are shifting to satellites para makita ang takbo ng mga barkong to. Magandang umaga po, Hinarku po. Pwede po ba naming malaman kung paano po ang proper disposal ng mga nasa harapan po namin? Ano po yung paraan na pwede niyong gawin? At ito po ba ay ipapublic din? Once submitted sa court and tested positive, ito ay under storage and every 2 months yata tayo nagdi-dispose, no? Like every quarterly ang disposal namin. Dalawang sites niyan, isa sa Trece Martires, Cavite, isa sa Capas, Tarlac. Sinusunog to na sa isang furnace na hanggang maging abo na lang. Walang chemicals ang released into the air na delikado sa tao, pero ang internationally accepted disposal methods ginagawa namin at accounted for lahat yan. I will repeat, wala nang Ninja Cups ngayon. Wala na. Tapos na ang era ng Ninja Cups. Ito ay mas professional na PNP, mas determined na PNP, mas focused na PIDEA, at nagtutulungan ang lahat ng mga yensya dito. Secretary Marlene po, Padernas from DZMM, Sir, from PNP Press Corps din po. Sir, nabanggit po ninyo kanina, merong isang leader na babae ang tinutugis po ngayon sa hot pursuit operation. Natukan niya na, sir, kung ano yung profile po nitong babaeng ito. At sabi niyo kanina, may natugis kayo na sindikato po na nasa likod po nitong operasyon ng illegal na droga. Hindi pa namin muna lalabas yan kasi under hot pursuit But she is female in her 30s. Na Chinese national din. Chinese national, sir. Anong role niya, sir, dito sa operasyon ng illegal? Siya ang nag-rent ng bahay. Siya ang bumili ng bangka, yung speedboat, yung twin-engine speedboat sa Subic. Siya lahat ang nagda-transaction dito. Siya rin po, sir, yung nagpadala doon sa dalawang Pilipino po na magre-rescue sana dito sa mga Chinese. Siya rin. Okay po.
Good morning po. I, Regio Laurente ng Inquirer. Sir, bakit merong inconsistencies dun sa volume? Yung unang report, 2.2 tons, tapos yung sumunod. Kasi ang normal na ang assumed normal, ang laman ng isang ay 50. Pero na droga doon sa ating karagatan? tingin namin it is matagal na sila nag-ooperate, at least 1 year. Pero until we get yung mastermind, hindi natin masisigurado talaga ang galaw nila. Pero ang kadalasan po nilang parokyano, binabagsak po nila ito sa ang lugar. Marami. Ang usual dito ay high seas binabagsak eh. High seas. So sa malaking barko, ibababa nila sa speedboat. Ang speedboat, itatakbo nila papunta rito. So ayun ang usual. Kasi tandaan nyo, we have the third longest coastline in the world. Kaya protecting the coast, yung trabaho ng Coast Guard, napakahirap niyan. Kaya mag-shift na tayo ng drones para ang identification ng mga seagoing vessels ay mas madali para sa mga law enforcement. Good morning, Tapos, sir. sorry, last na po. Sa lakas po ng alon noong time po na yun at nasira nga po yung kanilang speedboat, may possibility po ba na mas marami pa pong nahulog doon po sa dagat? We assume there's another 100 kilos missing na nahulog. So, dapat, usually, by ganyan sila gumalaw eh. By the ton. Kaya pansin nyo, ang napakalaking tulong din dito ay yung 2 barangay officials na yung hindi ko na sabihin ko anong barangay kasi baka matukoy sila ng mga kriminal. Pero sila rin ang unang nagresponde at sila ang nakakita ng sakong ilang sako dito na recover at tinurnover kagad nila sa PNP. Good morning, sir. Joey Atuel. Sir, kumusta na po yung status ng drug records natin, yung mga activities sa buong bansa? Kasi may mga nagre-report dati ang PNP na status na merong barangay drug cleared, merong municipality cleared. Ano masasabi yun, sir, dito? Very good question. Nag-usap lang kami ng PDEA at the Chief PNP. It's about time that we revisit the list ng mga drug-infested barangays. We will do so immediately next week. Uumpisa na namin ang revisiting ng list na yan. Yung dating listahan kasi nung pre-2022 ay political in nature eh. Ngayon talaga, we're going after the real distributors and the real users. Good morning, sir. Yes. Veronica Jimenez po. Can you May raise your hand? dalawang, Ayun. napaglaman po namin na may 2 Pilipino na sangkot sa pangyayaring ito. Maaari po ba namin malaman ang participation nila? Chief. Ano? Part ng... Hindi, Chief ka na sulat. Yes, ate. Yung 2 Pilipino, yun ay pumunta doon sa area kung saan yung lumubog na yate. Ang purpose po nila is hanapin yung mga yung 2 Chinese and of course to rescue them. And with their acts, kwan natin, ang theory natin sa investigation is they are part of the syndicate. It's either an accomplice or an accessory, but ang ipapile natin na kaso nito is conspiracy. Because doon sa kwan natin, doon sa evidence gathering natin with the Philippine National Police, ang ganda ng ebidensya na nakuha nila, klarong-klaro yung conspiracy na dito sa kwan ito sa mga nahuli na 4. If our data is correct, kung pagsama-sama nyo ang lahat ng data from 1992 hanggang 2022, that's 30 years, mas maraming ang interdiction, mas marami ang seizure sa interdiction ngayon. Combined for the last 30 years and the last 3, mas malaki ang huli ngayon this last 3 years. Sir, magandang umaga po. June Veneracion po from GMA7. Sir, ito pong ganito kalaking bulto na shipment. Ang hirap i-imagine paano kung nakalusot yung damage nito sa Exactly. community. Ano pong nakikita nyo? Gano'ng kalaki epekto ito kung nakalusot? Alam mo, may mga sariling membro ng pamilya ko na gumamit niyan at nahuli namin. At kinumit namin sa rehabilitation. Ito mga pinsan buo ko na to They come from middle class families. If it hit
my family, it hits everyone. Kung kala nyo yung pamilya lang ng gumagamit ng drogang naapektuhan, pati buong community niyan naapektuhan. So this seizure alone is these type of seizures ang dahilan kung bakit bumababa ang crime rate ng Pilipinas. Ito mismo ang dahilan kung bakit bumababa. Sir, sa mga previous cases, ang mga nahuhuling ganito, yung may mga floating shabu tayo mga nakita sa Tama. norte, di po ba? Ngayon, napuntang Occidental Mindoro. Are they testing the waters? Naghahanap Oo, kasi again, we have the third longest coastline in the world. So naghahanap talaga sila ng paraan kung paano makapasok dito. Plus the fact, si Governor Dolor is asking us to revisit the international shipping lanes that passes through the waters of Mindoro. So lahat yan pag-aaralan namin. Pero ang tingin ko ang pinakamagandang approach talaga dito ay we have to go to higher technology to eliminate the problem. Last question po para sa inyo, Sec, o kundi man kay PDEA Chief. May similarities po ba itong shipment na ito dun sa mga nakuha nung mga dati? Sa amin, pagka nakakuha tayo ng ganito, then we always conduct qualitative and quantitative examination. Ito, we are very sure na 90% purity niya. At ito ngayon, we need to also consult and share yung information na ito with our foreign counterparts para at least ma-pinpoint natin saan talaga galing ito at anong sindikato ang may gawa nito. At sabi nga ng ating secretary, yung if you judge by the package, yung sako na ito ay hindi ito galing sa Pilipinas. At ito ngayon, pagka yan ay pumunta na nga ito sa mga lansangan natin, we are almost sure na itong volume nito ay magta-times 3 o magta-times 2. Dahil ang ginagawa na ng mga local suppliers dito ay ina-adulterate nila, dinidilute nila, so that from that 90% plus na purity, magiging less than 50. Pero yung kita nila ay mas marami pa rin, triple rin yung kita nila. So, kaya yun yung ginagawa ng mga suppliers, and it is good na dito pa lang itong mga high purity na shabu ay nakuha na natin. At sumasaludo kami sa ating mga local folks dito sa ating probinsya na napakakuan nila na nandun pa rin yung ating sabihin natin yung bayanihan, yung sense of patriotism, heroism, kaya yan nireport nila kaagad sa ating AFP and the PNP. And now we are moving forward. Ang kuan nga ng ating secretary and of course ang ating presidente is to really crack this syndicate. At yung mga equipment ng mga sindikato na ito ay talaga naman moderno. Meron pa silang mga drones at satellite phones. So it signifies na itong sindikato na ito is a well-financed drug syndicate. Yung Mindoro is laging talagang planong-plano ng mga sindikato na dito mag-landing. And last year, yung supposedly na landing dito na 5 tons at least with yung whole of the government approach ng ating administration, ay nakuha natin yon, na-thwart natin yon, hindi nakapasok dito sa Mindoro. But their target of unloading is Mindoro noon. Kaya sabi nga ng ating secretary, sa shoreline na natin, may poro sa shoreline, kaya dito yung kanila doon. Sir, good morning. Ed po sa online radio. Yung pong nahuli somewhere in Tawi-Tawi, saka ito, is the same yung organizer or the same yung utak o yung dealer? Yung sa Tawi-Tawi, yes, mayroong accomplishment ang PNP, AFP. Few days ago, na nakakuha tayo ng shabu doon. At yes, it was a successful operation. Iba yung rota po noon. Southern backdoor yon na rota. Dito, yung supply, sabihin natin, yung para doon sa Mindanao, iba pong rota yon. Dito naman sa atin, pag sa Mindoro, eto na ngayon ang part of sa Luzon and part of Visayas. Yun po yung nito.
Pero there is always a possibility. Pagka nasarahan natin yung southern backdoor, maybe a part of this, kung nakalusot dito, ay pupunta rin sa Mindanao. So ganun sila maglaro eh. And they are somewhat connected, yung mga yan. Meron din silang mga contact persons sa lahat ng mga suppliers. Follow up lang sir, clarification, ito pong nahuling ito ay hindi sa Pilipinas ginagawa sa ibang bansa. Yes, we can confirm na hindi ginawa sa Pilipinas to. Secretary, good morning po. Yes. Jason Segales po ng Inquirer, ng Inquirer.net. Balikan ko lang po yung nabanggit niyo po about yung drones. Compound question ko na lang po ito, sir. No? Is this different from yung LiDAR drones that we've said before would help with manhunt? It is the same. Would may earmark na po bang pondo for this and saan po siya manggagaling? Manggagaling siya sa pondo ng PNP. Meron tayong nag-crash na 2 helicopters in the last few years. Yung insurance proceeds niya ay almost $10 million. Doon na, instead of helicopters na bibilin natin ulit, gagabitin natin siya para bumili ng mga high-technology drones. It is cheaper, it is easier to run, and it is more effective in the interdiction of drugs than helicopters or boats. Another question on my end, Sec. Last year po, nabanggit naman na din po dito na last year may mga interdictions po na similar na bilyones din ho yung nakukuha mula naman po sa side ng western side ho ng Central Luzon. Have we seen any similarities po doon sa operation ho from this one? Yes. It looks like ang MO nila ay high seas, binabagsak sa maliliit na bangka, tapos pinapasok dito sa mga shoreline natin. Ayun ang mga MO nila. Good morning po. Junard Acapulco po ng RBAC News. Sir, matapos po ang mga pangyayaring ito, meron po bang plano ang DILG mas napalakasin pa po yung surveillance at yung coordination po sa ating Philippine Navy and the Philippine Coast Guard para po mas palakasin po yung pagbabantay sa ating karagatan? At ano po yung panawagan po ninyo, sir, sa ating mga coastal community, sir? Number one, ako'y nagpapasalamat sa ating uniformed personnel, specifically sa 76 Brigade ng Philippine Army. Alam nyo, bihira yung gantong cooperation na nagko-cooperate ang lahat ng branches of government. Yung mga kasama ko dito, we have one mission. It is to protect the country. Ang panawagan ko sa mga coastal communities, katulad ng mga ibang napakaraming barangay officials na nagmamahal sa ating bayan, pag may makita kayong suspicious, i-turn over kagad nyo sa PNP. Pwede nyo silang pagkatiwalaan. Pwede silang pagkatiwalaan. Okay. Sir, follow up ko lang, sir. Ang nagsimula po nito, ang nakadiscover po ang Philippine Army. Though ang Philippine Army po, hindi under po ng DILG, sir. Yes. Ano po, may plano po ba ang DILG, sir, na bigyan po ng reward o commendation po itong Philippine Army po natin? Sir. Nabigay na namin. Thank you. Nabigay na namin ng reward commensurate to that. At saka yung mga barangay na nag-report ay bibigyan din namin reward. Pero ang 76 si General Ragudo ay ang kanyang battalion ay binigyan na ng reward money galing sa DILG. Hindi ko na sasabihin kung magkano, pero nabigay na namin. Hindi naman kasing laki ng patong sa ulo ni Atong Ang, pero malaki na rin. Pwede na. Immediately binigay na namin yung ano. Okay. Secretary, good morning po. Vince Lopez from Manila Standard. Sir, are we looking at the possibility na nag-aala Mexican cartel na tong mga dealers ng droga na ito? Hindi Kasi naman. Islands to islands na yung pag-deliver nila. Hindi naman. We do not see a nationwide organized crime syndicate na isa lang may hawak. Parang Sinaloa. Walang ganon. Marami to tingi-tingi ang ano nila distribution nila. Pero hindi centralized ang distribution. Lastly on my end, sir, sa tingin niyo po ba yung babaeng hinahanapan natin is meron siyang kasosyo na iba pa kasi knowing na multi-billion peso? We will know when we catch her. Malalaman natin yan. But it looks like it. We want to get deeper into the syndicate. Dapat mahuli natin yung buo. Bali wala kung papatay mo. Papatay ka ng user, papatay ka ng pusher. Paano yung nasa taas? Sila yung mayaman Alam nyo, sa totoo lang, yung mga pusher, hindi yung mayaman yan. Wala. Ang kita nila, kakapiraso, gagamit rin sila. Di ba?
So street level, we have a lot of accomplishments, but we are really going after the big fish. Ito talaga ito ang hinahabol namin, and it is effective. Nag-double na ang cost ng shabu, bumaba ang crime, bumaba ang usage. So naging effective ang strategy namin. To our media partners, we are down to our last two questions, please. Sir, good morning po. Good morning, Sec. From Care FM po, Jock De Lacso from Care FM and one of the witness po sa nangyari pong inventory. May I ask a question lang, sir? Mayroon pong mga Pilipino po na involved. So, ang question po, possible po ba na kung may mga Pilipino pong involved, mayroon din po bang possible na mataas na tao kung bakit nakakapasok po sila dito sa Pilipinas? Hindi namin masasagot yan until we get them. I believe na bihira ang mga politiko na pumapasok sa drugs. Bihirang-bihira yan. Ang alam namin, sa listahan namin, iisang mayor lang sa Leyte ang actually involved sa drugs. Pero bihirang-bihira ang mga elected officials na involved dito. Last question, sir. Para po for the record po, paano po ba masasabi pa po ba natin na safe pa po ba ang ating kabataang Pilipino at ang ating pong mga kababayang Pilipino regarding po sa droga sa Pilipinas? It is safer now than it's ever been. It is safer now than it's ever been. I can tell that with all honesty. Hi sir, good morning po. John D ng Click Podcast Radio. Sec, nabanggit nyo kanina na we're looking for the big fish. Ano po? So, pagdating sir dun sa speedboat na to na I'm sure gumamit ng AIS or GPS tracking device or whatsoever na ginamit ng speedboat na to, nabalikan na ba natin yung mga naging route ng speedboat na to para malaman natin saan ba talaga siya nag-originate? Undergoing investigation pa rin siya kasi kagabi lang to. Nung isang araw lang nangyari. Isang araw lang So, hinihimay pa namin lahat ng mga gamit nila. Okay, sir. So, possible, sir, na may makuha tayo dun sa speedboat, sir, kung saan ito nang-originate, sir? Tsaka yung satellite phone, nakikita ba, matatrack niya kung ano yung mga calls nila kung saan ang galing. So, we're after that. Thank you, sir. Sir, na kanino na pong custody yung speedboat, sir, ngayon? Chief, nasaan ang speedboat? Ikaw magsabi. Yung ginamit ng dalawang Pilipino ay narabrabot na dito sa Calapag Port. While the other one, nabutas kasi yon, naiwan muna doon sa Mamburao. Okay, sir. Yun yung ginamit ng dalawang Chinese. Thank you, sir. Secretary Marlene po ulit from DZMM. Sir, I'm sorry to ask this, pero katulad po ng sa smuggled cigarettes, may tinitingnan ba tayong mga public officials na posibleng nasa likod po and dawit dito sa illegal? I answered it earlier. I don't think that there are any public officials. Kay PNP Chief Nartates, sir, General, may order po ba kayo sa PNP Maritime Group or other units po ng pambansang pulisya para po pagtingin nyo pag-interdict or interdiction po dito sa ganitong operation po? Paghahanap na rin po doon sa mismong pinagmumulan at dito ng mga illegal na droga po, sir. Tama yan. The supply reduction is a continuing one, not only the CIDG, the maritime, lahat po yan, lalong-lalo na nandito sa ating mga coastal town, malaki ang tulong ng ating mga police station sa along the coast. At hindi lang yan, when we say supply reduction and bantayan ng ating kalautan, nandyan ang Coast Guard, Navy, etc., Philippine Army, nandyan ang tulong ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa barangay level. In this case, dito sa Mindoro, malaki ang tulong ng ating barangay. Lalong-lalo na in reporting real time, mayroong sumadsad na water vessel and nakare-discover ng ganitong volume ng droga, including yung pag-aresto ng suspected or merong dala-dala nitong mga kargamento, whether they are foreign national and or mga kababayan din natin na kasama nito. And this is a continuing one. At yung maraming tanong kanina, rest assured that we will get into the bottom of this case. We will find out kung sino yung mga mastermind, cohorts, etc. Kaya yung mga tao natin is nasa labas at kumakalap ng mga ebidensya at manghuhuli. At yung nasa harapan nyo, together with other pieces of evidence,
at yung mga nasa harapan nyo rin na mga personalities ay may mga kanya-kanyang testimonya once na ito ay dinulog sa prosecution para litisin or para usigin. No? So mamayang hapon magkakaroon ng inquest at sa tingin namin on the part of the law enforcement agencies led by the Drug Enforcement Agency ay matutuwa yung ating mga prosecutor kasi lutong-luto ito, maayos for the conviction of those personalities who will be indicted as well as yung mga makukuha natin. Thank you. Thank you very much to our members of the media for your questions and to our officials for the clarifications and information shared today. Before we conclude this briefing, may we once again request the Secretary of the Interior and Local Government, Honorable Juanito Victor John V. Katibayan Remulla, sir, to deliver his closing statement. Muli nagpapasalamat ako sa lahat ng combined efforts ng PDEA, Philippine Army, Philippine Coast Guard, PNP. Lahat kami nagtutulungan para sagipin ng bansa natin laban sa mga illegal na droga. Remember, drug usage is down, crime is down, the streets are safer, the country is safer. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, Secretary Remulla, for those important remarks.